congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor. Okay, mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sama po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa araw na ito, tayo muli ay magbibigay ng panibagong reaksyon. Okay, tungkol po doon sa ginawang interview po ni Charlotte of Cebu. Doon sa channel po ni Kuya Bal Santos Matubang, yung interview niya po doon sa ina po ni Carla at dito po ay sinabi niya kung anong uring bata, anak itong si Carla at ano naman po ang nararamdaman ni nanay po ni Carla sa mga buzzer, ano naman po ang kanya pong masasabi tungkol po sa mga buzzer. So yan ang ating paksa ng ating video ngayong araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, isa munang pagpupugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Eda Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy, pindutin na rin po. Sorry. At pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may kimigalang shoutout po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa. Kalingap Reactor Partner sa pamumuno po yan ni Javier De Leon, aka Birador. At ang kilikin natin mga Kalingap, ang ating mga kasamahan nating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, lalong-lalo na nga po itong mga nakatalaga diyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa iba't ibang panig ng ating bansa. Okay? Likewise, may galaw shout out sa inyo pong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomai ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, bago po tayo magbigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaksyon, ay tunghayan muna natin mga Kalingap ang bahagi o maikling video clip na ating pong kinuha sa interview po ni Charlotte of Cebu sa channel po ni Kuya Bal Santos Matubang. Okay, tunghayan natin mga Kalingap. Nais po naming malaman kung ano po si Carla sa likod ng camera. Ano po yan? Sobrang bait, sobrang matulungin. Kahit po, ano yan, kahit sa kanya na lang, ibibigay ko sa ibang tao. Ay, mapagbigay siya. Ganyan po yun. Yan nga po si Lola niya, nasa pangpang po yan. Totally, Lola na po niya yan sa tuhod. Lola sa tuhod. Oo. Kasi yung pinakalola po talaga ni Carla, yung ina ko po, nagkasakit po ng breast cancer, yung 4 na taon na nakakalipas po. Namatay po yung mother ko. Tapos yung lola ko naman po, yung mga anak niya po, nasa malayo. Kaya sabi po ni Carla, mama ko, kunin mo na si nanay. Nanay po kasi tawag sa lola niya. Lola sa tuhod. Ilang taon na si nanay? Ano po, 80. Wow! Ano po siya. Ngayon po, ano po, pag nauwi si Carla, palagi yan may gatas, may biscuit. May dala pa sa lubong para sa kanya? Hindi man po yan makauwi. Pinapabilihan si lola niya. Vitamins o ano, yan pong gatas niya, biscuit niya. Kung ano na lang maibigay kay lola niya na meron siya. Hindi po yan nakakalimutan ni Carla. Kaya nga po, sabi niya po sa akin, mama, kunin mo si nanay kasi magpapasko. Gusto ko nasa bahay siya. Gusto niya sama-sama ang lahat. Kaya nandito si lola niya. Ayun po. So ayun po ate, maraming salamat. Okay, so yan mga Kalingap pa. So nasagot po ng nanay po ni Baby Carla kung anong klaseng anak itong si Baby Carla sa likod po ng camera. So madalas po natin nakikita. Ang nakikita lang natin po yung kung gaano kalambing po si Baby Carla sa kanyang kalab team at siyempre doon sa mga kasamahan po niyang mga Kalingap Angels. Pero dito bilang isang anak sa likod po ng camera ay mapagmahal sa kanyang pamilya, maalalahanin sa kanya pong pamilya gaya po ng pag-aalala po niya doon sa lola po niya sa tuhod. Okay? Na sinasabi po ng nanay po ni
Baby Carla dito mga kalingap na ito raw po ay pinakuha po niya yung lolo niya sa Pampanga at hindi makakauwi, hindi umuwi si Carla po diyan sa kanilang bahay na walang pasalubong po sa kanyang lola. At dito, kung hindi man daw po siya makakauwi ay binibilhan, pinapadalhan po ng pambili po ng gatas po ng lola. Dito masasabi natin mga kalingap na family-oriented po itong si Baby Carla. Okay, so mapalad po ang mga magulang po ni Baby Carla kasi maalalahanin po siya sa pamilya. Okay, iniisip niya parati ang kapakanan ng kanya pong pamilya. Okay? Pag-share mo patungkol kay Carla. Ngayon naman po dadako po tayo muli po nating balikan yung buhay niyo noon. Gaano po kahirap yung naging buhay mo noon, ate? Mahirap po talaga kasi tulad po ng asawa ko, 4 ang anak po namin. Panganay po si Carla? Kaya po ngayon malakas ang panahon. Minsan po, pag malakas ang panahon, minsan 1 buwan walang kita, malakas ang dagat. Di kami pong mag-asawa sa gusto may maipakain sa mga bata. Minsan nangungutang si papa niya. Mga ngako. Okay, so karamihan po sa atin mga kalingap ay nasubaybayan po natin ang kwento ng buhay po ng pamilya po ni Baby Carla. Alam po naman natin mangingis na po ang kanyang ama, di po ba? At ang mga sponsors po ay nagregalo pa nga ng ano tawag yan, bangka para magamit po ng tatay ni Baby Carla na pangisda. Okay, so ito yung talagang sinasabi po ng nanay ni Carla, mga kapatid, mga kalingap, na talagang napakahirap ang buhay noon bago po sila na-discover o bago sila nakita ng Team Kalingap. Okay, so sinasabi po niya rito na siyempre, ang bilang isang mangingisda mga kalingap, lalo na po sa panahon ng bagyo, kapag malakas ang alon. Okay, so maaaring minsan 3 o isang linggo ay walang kita po ang ama dahil po sa panahon. Okay? So panahon lang po ang kalaban po ng mga fishermen, di po ba mga kalingap? So dito, sinasabi po ni nanay na pagka wala po silang walang kita ang kanyang ama ay talaga naman pong nangungutang na lamang po sa tindahan. So yan po yung kalaban po ng fishermen. Mabuti na lamang po mga kalingap at sila po ay natagpuan. Nasumpungan po sila ng Team Kalingap, ang team po ni Kalingap Rob. At siyempre alam naman natin na ngayon na ibang-iba na po ang pamumuhay po nila Baby Carla. Okay? Kung nakalaot po ako, babayaran ko ganyan. Yan po, nagbibigay naman yung mga tindahan na utangan namin. Tapos, yan po, minsan na-school yan si Carla, pag walang baon, naiyak na lang yan. Sabi ko, wala tayong magagawa na kasi wala si papa mo pang hanap buhay kasi po malakas po ang dagat. Tapos yan na lang po, naalis na lang yan, naiyak. Kasi po wala siyang baon talaga. Talaga naman pong matiisin nung bata pa po si Carla, di ba? So sinasabi, maski walang baon, hindi tumatahimik na lamang. Hindi kagaya po ng mga ibang bata ngayon na pagka walang baon ay talagang magmamakdol at sasagot-sagot. So matiisin na bata po pala si Baby Carla nung siya po ay bata pa lamang at pumapasok sa paaralan na walang pambaon dahil nga po hindi makapaghanap buhay ng kanyang ama dahil sa kalakasan po ng alon. Okay, so ang ibig sabihin, ang panahon ay hindi umaayon sa trabaho po ng kanyang ama. Iyak si ate, pasensya na po mga kalingap, muli natin na itanong to. Ito po ay isang balik tanaw lang po, no? Parte lang po ng ating talakayan, nang sa ganun ay mas makilala po natin. Hindi po lahat sa atin alam yung takbo ng buhay ni Carla, hindi po lahat na panood yung video na doon kang Kalingap Rob. Sa pamamagitan po nito ay mas lalo nating naiintindihan yung buhay niya. So, sa madaling salita po ate, mahabang panahon po kayong naghirap. Mahaba po, wala po yung maliit po yung anak ko. Kaso po talaga si Carla. Ano po yan, maliit pa talaga yan, porsigido na yan, anak ko yun. Ano po yan,
Pag wala talaga po siyang pambang, ano na ang ginagawa lang. Yung pabagang tuktokin, namumulot sa dagat, titinda, ipapagbili. Nung maglaki-laki na po siya, yung baon niya, iipunin niya pa yan. Tapos yun po, nakatuto siyang magawa ng puto, kutsinta, yan, pinapabili niya na. Nilalako niya. Opo, tapos, nung Okay, madiskarte rin pa palang bata itong si Carla, mga kapatid, ha? Siya po ay matipid, iniipon po niya lahat ng kanyang kita kung ano man pong kaklaseng pagkakakitaan po dyan, yung baon po niya, tinitipid, para sa ganun ay makabawas-bawas sa problema financial po ng kanya pong mga magulang. So talaga naman pong napakapalad po ng mga magulang po ni Carla. Okay? mga age 14, 15 na siguro, naakit na po siya ng mga, yung mga kapareho niya po mga dala-dalaga na magtrabaho sa bayan. Na, pasok tayo sa karinderiya, ganyan, o kahit saan na lang may marangal na anak buhay po, nakarating nga po yun sa Manila. Tapos, po siya para sa magtrabaho? Opo, sa pabanguhan. Ilang taon siya nun? Mga 16 na po siguro. 16. Ay, ganun ba? So, sa murang edad, namula talaga siya sa pagtatrabaho? Ayoko nga po sana yan payagan. Kasi malayo po. Kumbaga, first time po niyang magtrabaho. Pero sabi niya po sa akin, huwag kang mag-alala mama kasi pambili namin yan ng gamit. Wala ka nang iisipin. Para sa akin din, saka sa mga kapatid ko. Para sa sunod na pasukan, may pambili na kaming gamit. Wala na ikaw iisipin sa kasi papa. Kakabilib naman pala si Carla, mga kalingap. So, madalas po, nang dahil po sa kahirapan, ay napupuwersa po ang ating mga kabataan o mga anak po ng ganitong pamilya na sa maagang edad ay sila po ay tumutulong na sa kanila pong pamilya. May kagandahan din po yung ganitong sitwasyon, mga kalingap, pero siyempre mayroon din pong hindi magandang resulta pagka ganitong kahirap ang isang pamilya. Ang magandang naidulot po dito kay Carla, mga kalingap, na nakikita ko po ay naging responsableng bata. Natuto siyang magpahalaga kung ano ang mayroon po sila. At sabi ko nga kanina, ang kanya pong parating iniisip ay yung ano ang kinabukasan ng kanya pong pamilya, at iniisip niya parati ang kapakanan ng kanya pong pamilya. Biruin po niyo yan. Siya po ay nagtrabaho dito sa Maynila at nang sa ganon ay makabawas man lamang po dun sa gastusin ng kanyang pamilya, na hindi na po sila mag-iisip pa kung saan sila kukuha ng kanila pong pambili ng mga gamit sa susunod na taon, di ba? So nakakabilib po, mga kalingap, ang ganitong ugali ng isang bata. So sa maagang edad, siya po ay natuto sa buhay. Kaya po siguro ay sa ngayon po ay matatag na po si Carla. Hindi niya na po iintindihin ang kung anong kahaharapin po niyang hirap, sapagkat alam po niya, napagdaanan na po niya, at alam po na niya, matatag na po siya sa kanya pong buhay. Matatanggap niya po lahat ng dahil po sa kanyang mga naranasan nung siya po ay bata pa lamang. Di po ba? So napaka-responsableng bata, at talaga naman pong masasabi natin na family-oriented talaga. So mapalad po ang magulang, at siyempre mapalad din po siguro itong si Papa Jobs kung sila po ang magkakatuluyan. Di po ba? O Papa Jobs, pakakawalan mo pa ba yung ganitong uri ng babae? Marunong siyang dumiskarte sa buhay? So maaaring matulungan ka pagdating ng panahon. So sana huwag mo nang pakawalan, Papa Jobs, si Baby Carla. Ganyan po yan, kapursiging anak ko. Napakagaling na bata. Na po siya, masipag. Marunong dumiskarte sa buhay. Hindi po yan yung sabing mag-aantay na lang sa magulang kung ano ang kayang ibigay ng mga magulang niya. Hindi po yan. Hindi siya nakadepende sa magulang. Sarili po talaga yan. Bagkos siya po nagsusumika para sa pamilya talaga niya. yan. Kaya sabi ko nga po, nung hindi siya natagpuan ng kalingap sana,
di nakapagtapos na po siya ng grade 12. O sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, paano ka magka-college? Wala naman tayong pera. Hindi naman kami makakapagpaaral sa iyo. Sabi niya po, huwag mo namang isipin yan kasi magtatrabaho na ako sa Maynila para makatulong ako sa iyo. Dumating po ang ganitong pagkakataon. Nasumpungan po ni Kalingap Rab yung anak ko. Kaya po nakapagpapatuloy si Carla ng pag-aaral. Yan ang magandang resulta dyan, mga kalingap, ha? So, iyan po yung maganda at mapalad itong pamilyang ito at sila po ay nasumpungan o na-discover po sila ni Kalingap Rab at ang kanyang team. At ngayon nga po, sabi ko nga kanina ay nababago na po ang buhay at nabigyan po ng pagkakataon po ang baby Carla na tapusin po kung ano man po yung kanyang kurso na kinukuha ngayon. At sabi ko nga parati na ang edukasyon ay talagang susi po sa pagbabago ng buhay po ng isang tao. Kaya kaya dapat ay ipipagpapasalamat, pagyabungin kung ano po yung biyaya nabigay po ng Kalingap, hindi po ba? Kaya malaking pasasalamat ko din po sa Kalingap, lalo na po kay Kuya Rab, sa ama niya na siya ang gumawa ng paraan para makatulong sa mga gaya po ng anak ko sa amin. Correct. Kaya malaking pasalamat ko po. Ang laking pagbabago po talaga, no? Opo. Kaya lang po yan naman, anak ko, iba naman po yan. Sa ayaw niya po isip ako ng mga bagay-bagay kahit po yan may problema, gaya po ng mga basher. Yan, baser, makinig po kayo mga baser. Makinig kayo mga baser. Okay, pakinggan po natin mga Kalingap kung ano po ang minimithi o ano po ang hinihiling ni mama po ni Carla tungkol po sa ating mga baser. Magsalita sa mami niya. Na sinasarili po yan. Minsan na ko na lang po yun, may problema siya, naiyak. Gaya nito, yung kapatid niya. Bakit? Nasabi yan, may problema ako, baby. Madami akong basher. Pero Ganon? sa akin po, wala yan. Hindi yan nasabing ganyan na may problema siya. Kasi po, ayaw niya akong bibigyan ng iisipin ko, ng problema ko. Ayaw po niya. Since napag-usapan na natin ang mga basher na yan, anong masasabi mo sa mga taong nagbibigay ng negatibong komento sa anak niyo po? Para sa akin po, siyempre, kung halimbawa magulang din kayo, nanay din kayo, huwag po kayong gaya na kung ano-anong sinasabi sa anak ko. Huwag po kayong ganyan kasi hindi naman po ninyo kilala ang totoong pagkatao ng anak ko. Diyan po sa mga baser na ganyan. Sana magbigay aral din po kung ano ang mararamdaman ng isang magulang para sa kanyang anak. Totoo po ang masasabi ko. Kaya sana po huwag naman po ninyong sobrang bash ang anak ko kasi po, nag-aaral yan, isa pa, po yan na ang isip niya sa kakaisip ng madaming bagay. Kaya sana po huwag naman po silang ganyan na, yung mga nambabash ng kung ano-anong salita na wala naman pong katotohanan gaya ng sa anak ko po. Pero binabasa niyo po yung mga komento? Opo, meron nga po akong nabasa na sabi ay... Anong komento ang hindi nyo po makalimutan talaga? Kung hindi nyo po mamasamain, kung maitanong ko man ito. Kung parang nasaktan po kayo sa pakomento yan. Yung unang pinaka po namin na sabi daw ay magdidirekta daw si Carla sa sponsor na hindi daw po na nadaan kay Kuya Rab. Samantalang po wala kami nahawakan na perang galing sa sponsor. Kasi po, sige, linawin natin yan. Mataas po ang respeto ni Carla kay Rab. Sabi niya po, hindi ako tatanggap niyan kasi ginagalang ko si Kuya Rab. Sabi niya po ganyan. Kaya hindi po yan anak ko. Kaya sa mga basher po, bago sana sila magsalita, pakinggan muna nila yung mga bagay-bagay na kaya nang pinagpapaliwanag ng anak ko. Tapos may nadinig daw po ako na, aalis na daw si Carla sa Kalingap, sinawak-wak na daw, kinuha na daw ng ibang sponsor. Wak-wak. Hindi po yan totoo. Kadalasang basher ay patungkol sa sponsor niya. Okay. Alright, so mga Kalingap pa, so itong mga baser na ito, tigil-tigilan na po ninyo ang pambabas po sa ating, hindi lamang po kay Baby Carla, kundi sa ating mga Kalingap Angel. Sila po ay nagtsatsaga,
sila po ay sumusunod kung ano ang ipinapagawa sa kanila ni Kalinga Prab bilang sukli o bilang anong tawag diyan? Sila po ay matulungan din po nila ang kanila pong mga sarili. Kasi yung mga tumutulong po, mga sponsors na tumutulong po kay Kalinga Prab, ay sa mga Kalingap Angels naman din po pumupunta ang mga biyaya na binibigay po ng mga sponsor. So sana, sinasabi po nga dito ni mama po ni Carla, baby Carla, mga kapatid, ay wag na lang kayong mambas dahil hindi po nyo kilala ang pagkatao, ang tunay na pagkatao ng ang mga batang ito. Hindi po ba? At tama po yung sinasabi na ang unang-unang masasaktan dito, mga kalingap, ay ang mga magulang po ng mga batang ito. Matatandaan pa ba ninyo, mga kalingap, noong matatandaan nyo po yung pambabas ng isa pong kalingap din dati at sinasabi, mataba itong si Baby Carla na walang puwit. Maalala pa ba ninyo yung pambabas po ng ating dating kasamahan dito sa Kalingap, mga Kalingap? Pero wala na po yun, tapos na. Pero dito ang pakiusap po ng mama po ni Baby Carla, mga Kalingap, ay sana po ay tigilan na po kasi unang-una ayaw po niyang maistorbo ang pag-iisip, ayaw po niyang ma-stress ang kanya pong anak dahil siya po ay nag-aaral. Baka naman po sa sobra po ng pambabas po ninyo ay ma-depress at hindi matatapos po ni Baby Carla ang kanyang minimiting kurso. Okay? At siyempre, masakit po sa bilang isang magulang na ang mga bashers na ito ay binabas ang kanila pong mga anak. Okay? So, sana maintindihan po ninyo ito, mga bashers. At natatandaan din po natin mga kalingap ito yung sinasabi ni mama po ni Baby Carla na yung pagrekta sa mga sponsor at yung pagsasabi noon na winakwak na po ito si Baby Carla. At sabi naman, malaki ang respeto po ng pamilyang ito sa mag-amang matubang. Kaya wag na natin po sila i-issue. Magpasalamat po tayo na tayo po ay nakakapanood ng pampagood vibes. Kung ayaw po ninyo, kung mayroon kayong disgusto kay Baby Carla, ay wag na lamang manood. Skip na lang po ninyo at doon na lamang po kayo manood doon sa gusto po ninyong panoorin na Kalingap Angel o Kalingap Love Team. O hindi kayo pinipilit upang kayo po ay manood. Di po ba? Isa naman pong mambabas pa kayo, ayaw nyo doon sa tao, makakapag-komento pa po kayo ng hindi maganda na ikakasama ng loob ng Baby Carla at ng kanyang pamilya. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks, at siyempre pinakikiusapan din po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.